So yun mga karabas, no? Nandito nga po tayo sa Fins and Tackles. Binisita talaga natin, pinuntahan natin, sinadya natin itong shop ni Sir Michael at saka ni Ma'am Hailey para makita kung ano ba talaga yung mga nandito sa kanilang shop. So ayun, Sir Michael, good morning po ulit. Good morning po. Ano po ba yung mga natin dito? Yung mga madalas hanapin ng mga customer. Ayun, yun nga po, una sa lahat, magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kaharabas at ating mga ka-fins. So, pagdating sa kung ano ba yung kadalasang hinahanap ng anglers natin dito, actually, halos lahat kasi may kanya-kanyang categories kasi pagdating sa fishing. Merong avid fan ng ultralight, may avid fan ng jigging, may avid fan ng medium light kasi iba-iba din yung power ng mga pang-fishing natin. Merong extra ultralight, may light, may medium light, and so on and so forth. Halos lahat. Halos lahat. Halos lahat po. Ayun. Kasi yun nga, tama nga, no? Iba-ibang kategory yung mga anglers. Yes, sir. Kaya Opo. depende na lang kung anong type ng anglers yung pupunta dito. Yun yung hanapin niya na ano. Pero actually, halos lahat, pag kunyari angler ka, from ultralight hanggang sa heavy, meron eh. Kasi Meron syempre talaga. addict eh. Kasi hindi mo alam kung ano. Minsan may lakad kayo na hindi mo alam kung sure ba ang trip nyo or laot ba. Yan. Kaya Tama. dapat meron lahat. Kung makikita nyo mga karabas, yung ating mga reels dito. Pagpasok namin ni Bugs kanina, ilaw mata ni Bugs eh. Nawala antok eh. So, kung makikita nyo po, ito po yung mga mga spinning reels natin. So, siya yung pinaka-basic natin na spinning reels, siya yung pinaka user-friendly. Kumbaga, siya yung pinakamadaling gamitin sa lahat. So, kung makikita nyo, ito yung mga ultralight reels natin. Yan, mga maliliit. Tapos, meron tayong mga pang medium light. Then, meron tayong mga pang medium heavy and heavy reels. Tapos, ito rin, same din dito. Yan, meron tayong mga pang ultralight. Actually, meron din tayong mga pang extra ultralight. And then, halo-halo na rin po siya. So yung mga brand po natin, ang usual na nakikita ko, Okuma, no? Yes, sir, opo. Siya po ang natin, Yun po yung mga flagship natin, no? Yes, sir, opo. So, Flagship brand. Meron din tayong mga parating na mga Daiwa and Shimano po. On the way pa lang. So, pero ang pinaka-major natin ngayon is Okuma. Kung sa mga fishing rod naman, ito, kung makikita nyo, meron tayong ito yung extra ultralight. Oh. So, sobrang gaan niya, sir. Sobrang sobrang liit. Sobrang nipis. Makapagdawihan ka lang ng gurami na to, bayok-bayok talaga to. Ilang pounds po ito? Ano yan, ang sir? kanyang Ang line capacity niya is, 1 to 3 pounds. Yan ang Pero capacity 2.5 din yung niya, max drag max. Nasa nasa laro nyo lang ng laban ng isda yung laki. Ang lure weight niya 1 to 4 grams. Yung laki ng isdang mahuhuli nyo, hindi minsan nakadepende doon sa line. Kasi merong max drag. Ang titingnan kasi ng iba, 2.5 kg. Siguro hanggang 2.5 kg lang ang laki ng isda na mailalan dyan. Actually, nasa laro nyo kung paano nyo lalaroin yung laban ng isda. Kung paano nyo kukontrolin yung drag. Kasi yung drag, makikita nyo, ito yung drag knob. So, siya yung pinaka-cambio nyo sa fishing. Siya yung cambio nyo sa fishing reel. So, doon nakadepende yung laban ng lahilayan nyo sa isda. Kung paano mo lalaruin. Oo, sir. Kapag sinagad mo talaga ng gusto agad, malakas pa yung isda, malamang sa malamang, tak! Puto kaninya. Putol. Grabe. Liit. So, talagang patience lang talaga. Pag maglalan ng isda, matinding patience lang. Hindi siya kailangan madaliin. Lalo na pag sa mga ganito. Sa mga light rods, mga extra ultralight, patience lang talaga. Patience. More on control and technique rather than power. Kasi yung mga mas matataas natin ng rods, kahit puwersahin mo yan, kayang-kaya. Pwede. So dito, yung medyo malalaki. Oo, sir. Mas matataas pa yung mga fishing rods natin dyan. So, halo-halo siya. Meron siyang may medium light, may light. Yan. Ito, Bags, oh. Parang pwede pang tuna, Bags. Ano kaya na to? Ito, Yan. ano ang capacity? Medium heavy yan, sir. Medium heavy. Grabe. Ugly Stick Elite. Ang composition naman niya, graphite. Kasi dalawa yung composition ng mga fishing rods natin. Merong carbon, merong combination ng carbon and graphite, and then graphite. Pero ano po yung mas matibay?
Parehas sila matibay, sir, but comparably, pag sa weight, mas may weight yung graphite. Kaya iba naman, kino-combine naman, carbon and graphite naman, para nandun pa rin yung power ng backbone ng rod, and yet, nandun pa rin yung lightness ng carbon. Ano naman yung pure carbon talaga na talagang magaan. Magaan yan talaga. Pure carbon. Ayun. Kailan pala yung palawan nyo, sir? Sa ano, pinapaayos ko yung isang bangka kasing maliit. Oh, Sobrang excited kami magpalawan. Hindi pa namin nakukuha yung malaki. Opo, sir. Pinaayos ko yung isang si Blandina para makapagpalawang kami. Ito, pag mga 2 days pa, no? Mga 2 days, tapos na po yun. Antayin lang namin na kumalma. Kasi umaamihan na eh. Kasi ba't kami palawan? Sana all. Tama ka? Kung pwede lang, sir. Kung talagang pag binigyan lang tayo oras, di ako magdadalawang isip. Masama talaga ako. Ito yung mga ano pala natin, mga lures, no? Yan, Grabe, yung mga lures dami. natin. Grabe, dami. Ito yung mga popper. Mga popper lures, yes, sir. Maganda sa ano eh, Trevally. Popper. Yung mga nagsisink. Oh, dami. Halo-halo. Ganito yung inano sa akin eh. Ganito yung inagaw ng... Ito. Ito mismo, inagaw. Ayun, blue sardines. Inagaw ng... Mga agat yun, tingin ko. Mahagat. Upload po mamaya yun pala, yung unang trip namin. Upload mamaya. Yes, sir. Panoorin natin Yung unang yan. trip namin gamit yung mga fishing rod po na sponsored ng Fins and Tackles. Ano. So thank you so much po pala. Grabe. Naku, sir. Walang Sobrang naman po. Basta kahit tayo- wala kaming huli ni Bag, so enjoy na enjoy kaming kakaganon eh. Maghapon. Tapos gabi, hanggang kinabukasan pa uli. Kaya lang, parang that time, minsan kasi, di ba, hindi mo mapilit yung isda talaga minsan eh. Minsan talaga pag ayaw kumain, wala kang magagawa kahit na anong ganda ng setup mo, anong ganda nung timing. Kasi ano eh, timing po nung time na yon, mahina yung agos. Oo, sir. Timing talaga. Kaya sabi namin, mukhang makaka-chamba tayo, Bags ha. Eh, walang kumagat na malalaki talaga. Best time ng fishing, sir, low tide. Maghapon po kami, magdamag, maghapon uli. Talagang hindi naka-chamba ng magandang spot. Kasi ang disadvantage din, kasi naghahanap pa kami kasi nung mga possible spots. Ah, sir. Using yung app natin, So naghahanap kami. Wala pa talaga kaming spot na, alam mo yun, na babalik-balikan mo na lang. Kaya po, kumbaga trial and error yung ginagawa namin eh. Yes, sir. Try natin dito sa spot na to, ganyan. Oh, pag wala, dito naman sa spot na to, ganyan. Pag wala, doon naman sa spot na yun. Unlike kapag meron ka ng mga nakatanim, Oo, sir. na nakapin na, babalik-balikan mo na lang yung mga area na yun. Oo, Kung may laman, pag walang laman, balik ka doon sa kabilang kami po, paikot-ikot pa kami. Kaya medyo nahihirapan pa kami ni Bugs maka-jackpot nga. Kasi ngayon, naghahanap pa kami ng spot. Oo, sir. Unlike yung mga datihang angler na meron na silang talagang nakamapa na yung mga spot nila eh. Kaya nga pupuntahan ko si Richard Molina. Oo, sir. Magkausap na kami. So, pero ang request niya mga May hanggang July para kalmang-kalma daw talaga. No, sir. Ang daming spot noon sa Romblon. Parating Oo, sir. Romblon. So, kaya tapos si Kuya Dags, itong kalma-kalma din. Pag naman kami, West Philippine Sea. Nako. Kausap ko na rin siya. Kaya makakarabas. Nako, sabi ko sa inyo, hindi namin, kumbaga, i-level up natin yung way of fishing natin. So, syempre, nagsimula kami sa handline, So, ngayon, meron tinulungan tayo ni Sir Michael. Saka may mga fishing rod tayo. So, natin yun? Talagang i-maximize natin yung kanyang gamit ba? So, dadayo-dayo tayo sa mga malulupit na spot. So, syempre, Palawan, di mawawala yan. Ako po. Talagang unang-una nating pupuntahan yan. Actually po, pinapagawa ko si Blandina. So, ito nga po yung mga natin, mga fishing lures natin. Ito mga ganitong klase po, mga sinking minnow sila. So, ito ay mga 16 grams. Good siya for shore casting, tapos for medium light fishing. So, kagandahan yan, halos lahat ng mga medium size fish, ito yung mga kinakagat. Tapos, ito din, same lang din dito sa ating mga fishing lures dito sa baba.
Ito yung 8.9 grams, meron tayong 6.1, tapos meron tayong 5 grams. So, depende sa klase ng setup nyo, yung bigat ng lure na gagamitin nyo. Just make sure sa mga beginners na wag tayong mag-e-exceed do sa given na lure weight capacity kasi syempre pwede ma-compromise yung strength ng rod natin. Pwede siya mag-snap, pwede siya mabali. So, although yung iba naman, ginagawa talagang nag-e-exceed sila. Pero syempre, kung ikaw ay syempre nag-invest ka ng fishing gears, you don't want to take the risk na masira yung investment mo. So, ayun lang. So, ito, meron tayong mga micro poppers, mga 5 grams for ultralight. So, kasi yung iba naghahanap ng mga popper. Bira kasi yung popper na 5 grams talaga na maliit for ultralight fishing, meron din tayo niyan. So, ito rin, mga poppers, and then ito, mga iba-iba pa rin klase ng mga lures. Ito ay walk the dog. Yan. So, top water lure siya. So, nakalutang siya. Yan. Ito yung mga poppers din natin. Ito, meron tayong Churinoya brands. Ito, meron tayong mga ganitong klase na suspending lures. And then, meron tayong ganito, mga floating, then sinking, then, ito, mga iba ding klase ng lures. For shore casting din, meron din tayo, syempre, pang trolling. Ito yun, mga ganitong klase ng lures. So, ito yung mga ginagamit pang tanigi, pang yung mga tuna. Ito yung mga pahabol. Kumbaga sa yun yung kadalasan naririnig natin, pahabol. Meron din tayo, syempre, yung frog lures. Sa mga nagfe-freshwater, ito yung kadalasan ginagamit para sa kung ang target mo ay dalag or toman. Yan, yung mga ganito. So, DV Craft, meron din tayo dito sa Fins and Tackles. So, dito naman tayo, yan, meron tayong mga popper lures. Ito, I think is 120 grams. So, ito talaga pang heavy popping. Yung talaga mga target nyo, yung mga malalaking talakitok, mga nasa mga 15, 20 grams. Ito yung mga ginagamit dyan. So, sasalpakan nyo na lang siya ng treble hook. Pwede nyo na rin siya pamalo sa isda mismo paglapit para, di ba? Quick kill. By the way, wooden nga pala siya, guys. So, kahoy siya. So, ito, nandito tayo sa mga jigs. Meron tayo ng mga 250 grams. Meron tayo ng almost all weights, guys. Meron tayong mga jigs. Meron tayo 100, meron tayo 7 grams, 8, 60, 40, so on and so forth, meron tayo. So, dito naman, makikita nyo, meron tayo ng mga assist hooks. Siyempre, ito yung ginagamit natin na hooks para sa, sa jigging. Para sa mga, metal jigs natin, ito yung mga ginagamit natin. Yan. Tapos meron din tayo nung pang-ulang, yung pang-freshwater shrimp. Yan, yung mga, yun nga, ulang, freshwater shrimps. Ito yung ginagamit na hooks para sa kanila. Yan. So, dito naman tayo, dito sa mga fishing reels natin. So, ito yung parang yung showcase namin dyan, yung iba-ibang klase ng meron tayong mga overhead reels for jigging. Then, meron tayong for trolling, spinning reels, yan. Okuma Salina, and then yung Azores, and then yung isa sa latest nila ngayon, yung top of the line nila, is yung Tesoro. Yan, meron din tayo ng Tesoro. Dito naman sa ating meron tayong mga jigging rods. So, nandito yung mga jigging and trolling natin, yung for heavy game. Yan, meron tayo niyan dito. So, meron tayong overhead, merong spinning. Available siya dito sa atin sa Fins and Tackles. Ito naman, so meron tayo dito yung nandito yung mga natin, mga budget-friendly natin na lures. So, sa kabila na rack natin, nandun yung medyo may price. Dito naman yung mga affordable para sa atin. Siyempre, gusto rin natin makover pati yung mga customers natin na nandun sila sa mga masa, di ba? Para kahit paano, hindi masakit. Kunyari, bumili ka ng lures, sumabit man, syempre yan yung consumable eh. Hindi siya masakit sa dibdib. Hindi kagaya ng pag bumili ka ng medyo mamahalin na lure, pag sumabit, tapos hindi ka marunong lumangoy, hindi mo ma-retrieve, medyo makirot. Ayan. So, ito siya. Meron tayong mga 5 grams lures for shore casting, ultralight. And then, ito rin, meron tayong mga vibe lure. Meron din tayong mga micro popper na affordable. Tapos, meron tayong itong mga replica na lures. So, samot-sari na siya, guys. Ito, mga fishing lines. So, meron tayong mga braided lines.
dito. Mga from 2 pounds hanggang 40 pounds meron tayo nung dito sa brand na ito. Yan. So, yan. Meron dito yung mga tackle box. Tapos, meron din tayo nitong mga syempre, terminal tackles. Mga assist hook, mga swivel, mga snaps, mga solid rings, mga accessories na kinakabit nyo sa pang-fishing nyo, like hooks. Tapos, mga treble hook. Yan. So, dito naman tayo. Meron tayo nitong GL brand. So, isa siya sa mga ngayon, popular brands natin dito sa Philippines. Very strong siya, tapos manipis. So mas manipis na line, mas sensitive. So mas feel mo yung every bite ng isda. At saka maganda pag manipis na line ang gamit mo sa braid, mas maganda yung casting distance mo. So malayo mo maiitsa yung yung lure mo. Pag cast mo, mas maganda yung distansya niya kumpara sa mas makapal na line. So dito tayo, ito meron dito yung mga sabiki lures, yan. Mga pahabol, mga pang bisugo. Yan, meron din tayo yan. Tapos, ganito rin, sabiki din na ganito. Yan. Soft lures. Yan, tayo din dito siya, shop. So, ito yung mga pang anti-zero nga natin, sabi ng karamihan na anglers natin. So, pag medyo in despair ka na kailangan mo ng huli, ito ang gagamitin nyo. Kasi kahit paano, ito yung kakagatin ng lapu-lapu na pinaka-common sa atin sa mga shore areas, lalo sa mga rocky spots. So, ito, yan, meron tayong mga pangpusit. So, meron tayong mga accessories, mga extra spools. Tapos, meron tayong mga knobs pag gusto mo mag-upgrade sa fishing reels. Meron tayong mga leader lines. Meron tayong maintenance kits. Kung gusto nyo maglilinis kayo ng fishing reels nyo, kailangan nyo ng oil and grease, yan, meron tayo dito. Tapos mga leader lines. Kasi ito pa rin, syempre, yung ating mga braided lines, sun line, meron tayong ito yung mga X8 na so 8 strands siya. Ito sila. So, ito rin, yung mga, iba pa nating mga linya for jigging. Sa ating mga kaharabas, ini-invite ko po kayo dito sa ating tindahan. Ito po ang Fins and Tackles Fishing Supplies. Located po tayo sa second floor ng La Buena Building, 7439 Dr. A. Santos Avenue, Barangay San Isidro, Sucat, Parañaque. Sa harap lang po tayo ng SM Hypermarket Lopez po. So, hindi po kayo maliligaw. Madali lang po tayong tuntunin. Kita-kits po, mga kaharabas at ating mga ka-fins. Sa ating mga kaharabas, you can place your orders online. I-message nyo lang po kami sa aming FB page. Nandito po sa link below ang ating Facebook page para makapag-message po kayo directly sa amin. So yun nga mga kaharabas, mga ka-fins, ini-invite po namin kayo na bisitahin sa mga kaibigan nating anglers dyan. So dito na tayo sa Fins and Tackles. So, malapit lang siya. Lang to kapit-bahay lang rin to ng Waykulba. Kaya mamaya, papasyalan din natin sila. So yun, thank you po sa panonood mga kaharabas. God bless po. Ayun mga kaharabas, galing lang namin din sa shop ni shop ni Sir Michael at saka ni Ma'am Hailey sa Fins and Tackles. Grabe, ang dami na naman binigay. Dami na naman binigay. Ano mga binigay sa ating bags? Kaya ba natin i-videoan yung bags? Ayan Toolbox. Tackle box. Dami laman yan, di ba bags? Dami to laman. Wow! Ito. Ano yan? Fishing line. Mga Braided tsaka hook. Mga assist hook, lure. dami. Tambakay. Pa. Jig. 100 grams. 60 grams.
Oh. Nakakatuwang mga karabas. Eh nagkataon lang na si Bugs kasi wala pa siyang tackle box Sabi niya since bibili rin siya, diyan na dapat siya bibili. Eh ayaw pa bayaran ni Sir Michael at ni Ma'am Maylie, grabe. Naiya tuloy kami. Eh sabi magturo daw. Nagturo si Ma'am Jassel. Daming tinuro. May gusto pa siyang ituro doon kanina, yung popper na malaki. Kapag wala daw kami ni Bugs ng ng 1 week, may iwan sa kanya 'yun. Xerox yun. Oo. Meron yan. Jig. That's it. Hi, Gray. Tapos si Bugs pala, ano yun, Ma'am Ja? Bibili dapat ng tackle box sa online. Toolbox ang bibili. Ang bibili niya toolbox. May nakalagay pa toolbox. Tagalin ko man yung pangalan na yun. Ayos yan. Kulang talaga Bugs ang isang tackle box. Pag dumayo-dayo tayo, kulang talaga. Dami nating bitbitin eh. Dalawa binigyan nila. Oo, sakto, tig-isa tayo. Tapos may in-order kang toolbox. Wala baga, ay kala ko umorder ka na eh. Sana. Mag-order pala, muntik na. Maka-add to cart na. Ano? Ano yun mga karabas, nakarating na po tayo sa Bukid. Ayun. Yung kasama na si Mr. Bugs pa rin. Tatang nandito. Si Romualdo Valdez. Hindi Ronaldo. Hindi daw, gusto niya raw, Mark Joseph daw siya eh. Dalaman. Mark Joseph? Oo. Alam ang bigote yun. Kala ko JC De Vera. Kala ko JC De Vera. Wala na. Hindi na. Tatangaramas lang yan. Ah. Original. Ito mga karabas, grabe. Pag-alis natin sa Fins and Tackles, pinadalhan tayo ng sandamakmak na jig, lure, yung tawag dito, tackle box. Pagdating namin dito kanina, ang bumugad agad sa amin, LBC. Ito po. Nagpadala uli sila kasi nung 3 days ago, nagpadala uli sila ng fishing rod. Pang light jigging naman. I-unbox natin Bugs. Tsaka syempre, ito yung reel. Ayun daw, unbox natin. Grabe to si Sir Michael, at si Ma'am Hailey. Bugs. Oh. Yep. Siyempre, from Fins and Tackles. Mga kaharabas. Grabe yung support ay. Pa kami doon. Ako, inaantay tayo lahat doon. Lunch kami doon. Abo, maganda ba sa setup. Wow. Pang light jigging. Light jigging po ito. Sa mga beach na pwede na. Spin, hindi. Pang Brad, bahura. Pang bahura to na 25 to 50 meters ganun. Sa mga lures, syempre ito, lures to. Ito yung ano yun. Gerjet, Sir Bugs. Kukunin mo naka-separate na. Ito. Ito akin. Dalawa yan. Tig-isa rin kami dyan, Sir Jet. Sir Bugs. Tingnan mo Bugs, baka meron din ako dyan sa loob. Sir Bugs. Meron to. Oh, meron yan. Hati yan. So, tabi ko na lang to. Grabe! Grabe naman to, Sir Mike. Thank you po, Sir Mike. Thank you so much. Dami pinadala Yan Sige no. Legacy, 4,000 HP. Hindi, nakabit lang yung bags dito. Pang na to, pang light jigging. Yung lalagyan. Pandayo. Ang maganda sa lalagyan na to, hindi mapabali ang ano yun. Pili nyo pa rin to lagayan talaga. Hindi, oo. Pag mag-ano kayo, dito nyo ilalagay. Oo, pag mag-travel, Safe na safe. naka ano talaga no? Kahit Naka, tapon mo yan, hindi masisira. nakamolde. Oo, ganda pa rin. Ayun no? Yung mga bags kung parehas yan. Kulay pula. Talagang maluluma ka na pag sa kakawil, tanggapin mo ang sarili mo. Si Igay, pikit na naman yun. Igay, pikit. Sa dami ng ano namin, fishing rod Si Igay namin. nagpikit eh. Ano ganda.
Sa dami ng fishing rod namin, sigurado. Boom! Ano pa to, ganda? Oo, ganyan. Sigurado na kami titira ni Bag sa laot. Hindi kasi ito pwedeng ganunin eh, no? Sobrang tigas na to eh. Tigas siya, no? One piece lang siya. Sarap. Abo! Red. Ganda, na Bags. Red Hunter. Yun oh. Red Hunter Gen 2. Hanggang 140 grams pala siya pwede. 24 to 140 grams. Yun oh. Grabe. So, susubukan natin to mga karabas. Sabi nga nila, sa lahat daw ng mga binibigay nila, wag daw kami ma-pressure. Enjoy nyo lang. Hindi yun ano. Hindi yun para i-advertise yung product or ano. Basta enjoy nyo lang. Wala tayong ganyang agreement na ay ano mo. Basta enjoy nyo lang yung proseso. Diba? Gaano kasarap yung ganong ano. Solid. Dami. Solid, Sir Michael. And Ganda pa kayo ng palaka, Billy, Tabas. Vincent Tackles. Solid. Ganda pa ngayon ng palaka. Bayok to pala. Pahulambag sa amin sa mga ngawilta palaka. Ganda na oh. Okay mga karabas, no, maraming salamat po sa panonood sa ating sari-sari vlog. Iba't ibang kaganapan. Hanggang sa mga susunod na episode po. Asahan nyo mga karabas na i-maximize natin yung paggamit na to ng mga bagong equipment natin. Ano. So maraming salamat po sa panonood at mag-iingat po kayo lahat. God bless po. Tschüss.